Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga po si John David Ariscado, ang iyong tagapag-ulat ngayong araw. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa kabanatang 34 sa El Filibusterismo. At ito ang iyong mga inaasahang aking tatalakayin. Una, tauhan, talasalitaan, kaugnay sa ating lipunan, at mga simbolismo at aral o mensahe. Sino nga ba ang mga tauhan sa kabanatang ito? Una, si Basilio, ang binatang mag-aaral na kaibigan ni Isagani. Sa kabanatang ito, pinagtapat sa kanya ni Simon ang plano nitong pagpapasabog sa tahanan ni Don Timoteo na dating pagmamayari ni Kapitan Tiago. Pangalawa, Simon, ang nagplano na pagpapasabog sa kasal ni Paulita at Juanito. Siya rin ang nagbigay ng babala kay Basilio na huwag gagawin sa tahanan ng mga palaes sa daan Anluwage. Pangatlo, Isagani, ang kasintahan ni Paulita na nabigo dahil sa pagpapakasal ng dalaga sa mayaman na si Juanito Palaes at labis na kinahabagan ni Basilio. Pangapat, si Huli, ang kasintahan ni Basilio na nasawi matapos pagsamantalahan ni Padre Camora. Siya ang naalala ni Basilio nang makita ang sitwasyon ni Isagani. Panglima, Don Timoteo Pelaez, ang bagong may-ari ng tahanan ni Kapitan Tiago. Siya ang ama ni Juanito Pelaez at kilalang negosyante ng bayan ng San Diego. Pang-anim, Juanito Pelaez, ang anak ni Don Timoteo na nagpapakasal kay Paulita Gomez. Pang-pito, Paulita Gomez, ang kasintahan ni Isagani na labis niyang tinangisan bunga ng pagpapakasal nito kay Juanito Pelaez. Pang-walo, si Sinong, ang kutsero ni Simon na dumalo rin sa piging para sa kasal ni Paulita at Juanito. At yun po ang mga tauhan sa kabanatang ito. Ang susunod po natin tatalakayin ay ang talasalitaan. Ano nga ba ang mga talasalitaan sa kabanatang ito? Una, lampara. Ito ay isang sisidlan o lalagyan na nagbibigay liwanag. Halimbawa, ang ilaw na ibinibigay ng lampara. Pangalawa, karwahe, isang uri ng sasakyan na hila-hila ng kabayo. Halimbawa, napakatuloy naman ng takbo ng karwahe. Pangatlo, bitbit. Ang bitbit ay isang dala-dala o hawak-hawak. Halimbawa, ang binibini ay may bitbit o hawak-hawak na prutas. Pangapat, kotsero, ang tawag sa nagmamaneho ng karwahe. So ang karwahe ay isang sasakyan, ang kotsero naman ay isang driver. Halimbawa, napakatangkad naman ng kotsero ng kanilang pamilya. So napakatangkad ng kanilang driver. So pang-apat, panlunan, isang tangkay, bitbitan o tatagnan. So ang bitbit po at palunan ay hindi isa. So ang bitbit po ay bitbit at ang palunan po ay isang bitbitan. Halimbawa, napakarupok naman ng panlunan o bitbitan ng kanyang dala. So yun lang po ang ating talasalitaan sa kabanatang ito. At aalamin po natin ang sunod na ating tatalakayin na kaugnay sa lipunan. Kaugnayan sa lipunan. Sa kabanatang ito, masasalamin kung gaano karaming pera ang gumanap sa mga personal na gawain ng isang tao, lalong-lalo na ang mga kababaihan. Katulad na lamang ng napangasawa ni Paulita Gomez na si Juanito Pelaez, na ang tunay niyang kasintahan ay si Isagani. Dahil sa yaman at impluwensya ng pamilya ng Pelaez, nakumbinsi ni Don Timoteo si Paulita at ang kanyang mga magulang na pakasalan ang kanyang anak na si Juanito.
na walang alam kundi sumandal at umasa sa yaman ng mga magulang. Kahit pagpapakasal sa taong hindi naman niya minahal ay desisyon ng kanyang mga magulang. Karaniwan ganito ang ugali ng mga kabataan na kabilang sa mayayamang angkan o pamilya. Hindi sila natututong tumayo sa sarili nilang mga paa at maging tamad dahil binigay ng kanilang mga magulang ang lahat. Madalas silang natutuwa sa masamang bisyo at nababaliw na lamang kapag wala ang kanilang mga magulang. Sa kabilang banda, ang tulad ni Sagani na mahirap at simpleng buhay ay madalas na inaagawan ng pagkakataon at ari-arian dahil sa walang sapat na impluwensya at kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanilang ari-arian at maging ang kanilang karapatang magmahal. Ang simbolismo sa kabanatang ito ay ang kabanatang ito ay naglalarawan ng sakit ng ating lipunan. Ang paghahanda ay sadyang pinagkakagastuhan ng malaki ang kasalan, binyagan at anumang pista dito sa Pilipinas. Inuubos ng may handa ang kanilang makaya, ang iba'y kahit na mangutang. Ang aral sa kabanatang ito ay ang pagkakaroon ng mag-aarang kasal ay hindi nagpapakita na maganda ang magiging buhay ng mga ikakasal. Mali ang paghahanda ng mag-ara pagkatapos ay mangutang lamang. At hanggang doon na lang po ang ating tatalakayin. Sa ulitin, ako nga po si John David Erescado, ang umuulat sa Kabanata 34 sa El Filibusterismo. Salamat.